Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid namin na sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. Um, Binabatog po kayo ngayong araw ng Happy Lord's Day. Ngayon po ay araw ng linggo. At mga kapatid, bago po ang lahat ay nais ko po kayong pasalamatan sa lahat po ng mga sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. Bago po ang lahat ay manalangin po muna tayo ngayong araw na to at magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na to. Today is your day, O Lord, and you may guide us, Lord. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong araw na to tungkol po sa aming pakikisama sa aming kapwa, at higit sa lahat po, Panginoon, ay matutunan po namin kung paano umibig sa aming kapwa. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tulungan niyo pong buksan ang aming mga puso at isip na maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong araw na to. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Diyos. At lahat po ng ito ay dalangin namin sa aming pinakamamahal na aming Panginoong Yesus. Amen. So mga kapatid, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan ngayong linggo, today is Sunday and it's a Lord's Day. So bago po magsimula ang lahat ay meron po ako sa inyong mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay, nakikinig at nanonood sa No God and His Word Ministry USA. Gusto ko po kayong bigyan ng meron po akong babala para sa inyo mga kapatid. Ito po ay tungkol sa ang tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga salita. Salamat po mga kapatid sa inyo pong lahat, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA, sa YouTube channel, sa aming YouTube channel, at higit po sa lahat, sumusubaybay din sa aming fanpage sa No God and His Word Christian Fellowship fanpage. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik, pagsubaybay, panonood ng aming mga mensahe, at sana po patuloy pa rin ninyong kaming suportahan at patuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, tunay ang Diyos ay makapangyarihan upang tayo ay mabuhay sa madilim na kalagayan sa gitna ng mundong makasalanan, na ingatan, pagalingin tayo ng sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Bakit po mga kaibigan? Nais ko po kung itanong yun. Bakit po? Alam niyo po kung bakit kayo ngayon ay mga sumusubaybay sa tunay na Diyos at tunay na salita ng Diyos. Dahil po marami ngayon ang gustong gibain o wasakin na mga kaaway ng Diyos na sinugo ni Satanas upang atakihin ang katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman po sila iniimbitahan sa fanpage o sa kahit na anong katulad sa fanpage ng No God and His Word. Hindi naman po sila iniimbitahan, pero hindi po marunong kumatok. Yung kumatok po o kaya magtanong, at bigla-bigla na lang pong naghihimasok sa turo ng Diyos, at para bang
Gusto nilang maging marunong pa sa Diyos. Gusto po nilang maging marunong pa sa makapangyarihang Diyos na marami silang mas alam. Yan po yung mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita nyo po sila sa mga, makikita nyo po yung mga taong ito, yung mga negatibong komento na nandun po sa Facebook. Yung lagi pong nagbibigay ng mga negatibong komento sa Facebook, na lagi po nilang kune-question yung turo natin, yung turo namin, yung pinag-aaralan natin. Lagi po nilang kine-question lahat tungkol sa mga pinag-aaralan natin. At hindi lamang yun, maging sa YouTube din. May mga nagtatanong din po. At sinasagot din namin po sila ng maayos. Ngunit bagamat talagang sila po ay puro negatibo ang komento na nandoon mismo sa Facebook fan page. At saka kaya nagiging maingat po tayo na kailangan magdasal po tayo palagi. Kaya sa inyo mga kapatid, kaya hinihiling namin sa inyo na ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo po kami kasi po ang tanging ninanais po namin ay dalhin sa inyo ang salita ng Diyos. Sa inyo mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa No God's Word at lahat po ng mga nagmamahal sa Diyos at nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos. Sa lahat po ng mga nakikinig ng salita ng Diyos, ay nais po namin dalhin sa inyo ang salita ng Diyos. At ang pinakamahalaga po sa amin ay ang paglingkuran ang aming pinakamamahal na Panginoong Diyos at ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya tulungan niyo po kami mga kapatid. Tulungan niyo po kami na ipanalangin niyo po kami. Dahil ang gusto lang po namin ay may bahagi, may ituro ang salita ng Diyos sa inyo. At higit po sa lahat ay gusto po naming makapaglingkod sa aming Panginoong Diyos, na aming iniibig na Diyos. Sapagkat kami po ay mga alipin ng Diyos na gusto naming maglingkod sa aming Panginoon. Sa aming Panginoong Diyos na si Jesus, na nagbigay ng buhay sa ating lahat. At ipanalangin niyo po kami palagi mga kapatid. At patuloy pa rin po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ipagdarasal po rin namin kayo sa lahat po ng mga kapatid namin na sumusubaybay, nanonood at nakikinig ng salita ng Diyos. Naway ang Panginoon ay gabayan po kayo at protektahan kayo ng Panginoon at lagi po kayong babantayan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo at magtiwala ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. At muli humihingi ako ng ako po ay muli humihingi ng tulong sa inyo na ipanalangin po kami. At kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy ng pakikinig, panonood at pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, ngayong araw na to, today Sunday, ang paksa po natin ngayong araw na to ay tungkol po sa pakikisama kay Jesus at sa kapwa. To have a fellowship with Christ and fellowship with our neighbors. So mga kapatid, magsisimula na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong linggo. Ang tungkol po sa pakikisama kay Jesus at sa kapwa, at sa ating kapwa. Kung ikaw ay mayroong pakikisama sa Diyos, dapat ay mayroon ka rin pakikisama sa iyong kapwa.
Katulad ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus na may pag-ibig ng buong puso. Ang ugnayang ito ang dapat maging batayan ng pakikisama ng mga Kristiyano. Maaari tayong magkaroon ng mga kaibigan at ugnayan sa mga hindi naniniwala, ngunit ang tunay na Kristiyanong pakikisama ay maaari lamang mangyari sa loob ng katawan ni Kristo. Nagkakaisa tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng ating paniniwala, layunin at mithin at pag-ibig. Ang pagiging parte ng isang pakikipag-ugnayan o pakikisama sa kapwa ay dapat alam natin ang tungkol sa kung paano natin magagawa ang pakikisama, dahil ang pakikisama ay nagmula kay Kristo at dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin ay nagkaroon tayo ng ugnayan o pakikisama sa Kanya. So bago po tayo pumunta sa ating yung ang paksa ngayon, yung tungkol sa pakikisama natin sa ating kapwa, to have a fellowship with our neighbors. Bago natin tatalakay ng paksang pakikisama sa ating kapwa ay alamin muna natin ang tungkol sa ating kapwa. Pero bago po tayo makapagsimula doon ay nais ko po muna sa inyong basahin ang Matthew chapter 22 verse 36 hanggang 39. So babasahin ko po muna sa inyo ito, mga kapatid. Sa Matthew chapter 22 verse 36 hanggang 39. Ito po ay Tagalog Bible. So ito po ay magsisimula po tayo. Ayan. So dito po tayo sa chapter 22 at sa verse 36 hanggang 39. Ayan. Babasahin ko po sa inyo, verse 36. Guro, alimbaga ang dakilang utos sa kautusan. Verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Verse 38. Ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ngayon, mga kapatid, ay magsimula po tayo para malaman natin yung sino ang ating kapwa. Who is my neighbors? Who is my neighbor? Sino ang iyong kapwa? So ito po, mga kapatid. Maraming Kristiyano ang nagsasalita tungkol sa kahalagaan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iba. At kung tutuusin, ipinahayag ni Jesus ang mga ito upang maging pinakadakilang mga kautusan. Ito po ay sa Mark chapter 12 verse 28 hanggang verse 34. Tingnan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang 5. Meron din po sa Leviticus chapter 19 verse 18. Ang idea na dapat nating mahalin ng iba ay lalo pang binabanggit kung minsan na ang panawagang mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Sino ang aking kapwa? Sino ang kapitbahay ko? Ay nagiging likas na tanong na itatanong. So, yun po, mga kapatid. So, sino ang ating kapwa? Muling tanong ulit. Sino ang ating kapwa?
Yan ang tanong ng isang tagapagtanggol na nagtanong kay Jesus nang kanyang pinagtibay ang prioridad ng una at pangalawang utos. Ito ay sa Lucas chapter 10 verse 29. Bilang tugon, sinabi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano na nakalulungkot ang bagay na sinuman at lahat ng taong tumatawid sa ating landas ay ating kapwa at tunay na nagmamahal sa kanila tulad ng ating sarili na naghahangad na tugunan ang anumang pangangailangan nila. Mahalagang maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Mahal natin ang ating mga kapwa sa pamamagitan ng tunay na paghahangad kung ano ang pinakamainam para sa kanila. Ang pagmamahal sa iba ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon sa lahat ng kanilang sinasabi o ginagawa. Ninangangahulugan ito ng pagkilos sa mga paraang laging makakamtan ang kanilang pagsang-ayon. Ang pagmamahal sa ating kapwa ay ang paraan, ang pagpunta sa kanilang mga pangangailangan sa physical at spiritual. Mahal natin ang ating kapwa kapag tayo tulad ng Samaritano sa talinghaga ni Jesus ay nahabag sa kanila at tumutulong na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hanggat kaya natin, mahal natin ng husto ang ating kapwa kapag ibinahagi natin ang katotohanan ng Diyos sa kanila. Si Jesus lamang ang makapagliligtas. Ito po'y makikita sa John chapter 14 verse 6 at sa Acts chapter 4 verse 12. At siya lamang ang maaaring magpulong sa bawat pangangailangan ng mga tao. Mahal natin ang ating kapwa, pati na ang ating mga kapitbahay na tila mga kaway natin kapag kumilos tayo ng may pusong unang nagmamahal. Ang unang nagmamahal sa Diyos, mahal natin ang ating kapwa dahil sa sobrang pagmamahal natin sa Diyos, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, at sa paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Inuulit ko mga kapatid, mahal natin ang ating kapwa dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin at sa paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Makikita po yun sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 12. Makikita din po natin sa Colossians chapter 4 verse 5 hanggang verse 6. Meron din po sa 1 Peter chapter 3 verse 15 hanggang 16. Babasahin lang po natin yun mga kapatid. Balikan lang po natin yung mga verse na yun. So ngayon mga kapatid, ang pakikisama mo sa iyong kapwa ay sa pamagitan ng pag-ibig, your fellowship with your neighbor through love. Yung pagkakaroon natin, yung pakikisama natin sa ating kapwa, yun po ay sa pamagitan ng pag-ibig, mga kapatid. Bago natin talakayin ang tungkol sa pakikisama sa ating kapwa sa pamagitan ng pag-ibig, ay alamin muna natin tungkol po sa pag-ibig at ano ba ang kahulugan nito, mga kapatid. So ngayon, pumunta po tayo sa ibig sabihin ng pag-ibig. Ano po ba ang pag-ibig? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos sa pinakamahalagang kahulugan. Ang pag-ibig, ang damdaming naramdaman at kilos ng isang tao na nag-aalala para sa kapakanan ng ibang tao. Ang pag-ibig ay nagsasangkot ng pagmamahal, pagkahabag,
pag-aalaga at pagsasakripisyo sa sarili. Ang pag-ibig ay nagmula sa tatlong persona ng Diyos sa loob ng walang hanggang relasyon na umiiral sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu. Makikita po natin yun sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 8. Ang pag-ibig ay natatangi sa karanasan ng tao na maging isang taglay ng imahe ng Diyos. Narito ang ilalim ng linya sa pag-ibig. Ito ang ipinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak sa mundo upang mabuhay tayo sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi na mahal natin ang Diyos, ngunit mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. At ipinadala niya ang kanyang anak bilang isang haing pantubos para sa ating mga kasalanan. Mga minamahal na kaibigan, dahil mahal tayo ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa. Nagmamahal tayo sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yun po ay makikita natin sa 1 John chapter 4 verse 9 hanggang 11 at sa 19 din po. Mga kapatid, meron po akong gustong ibahagi sa inyo yung 4 po na klaseng pag-ibig. At ano po ang mga ito? Una, agape love. Pangalawa, phileo love. Pangatlo, eros love. At yung pang-apat, storge love. Storge love. So, 4 po yung klaseng yun, mga kapatid, na pag-ibig. Una, tatalakayin po natin ang agape. Ano po bang ibig sabihin ng agape? Ang agape love ay, sa sinaunang Griego, ang agape ay ginamit ng mas pangkalahatan para sa isang pangkalahatang pagmamahal sa mga tao. Ang bagong tipan ay gumagamit ng salitang agape sa isang espesyal na paraan. Ang agape ay di makasarili, walang pasubali, malalim na pag-ibig na taglay ni Kristo. Ang agape love ay ang pag-ibig na ipinapakita ng Diyos sa kanyang likha. Ito po sa John 3:16 para kay Kristo at sa John chapter 17 verse 26. At para sa mga naniniwala kay Jesus, John chapter 14 verse 21. Agape, love, ang pag-ibig din, ang pag-ibig na dapat magkaroon ng mga mananampalataya para sa isa't isa. Ang pag-ibig, ulitin ko po, agape love, ang pag-ibig na dapat magkaroon ng mga mananampalataya para sa isa't isa. 1 John chapter 4 verse 17 hanggang 18, mga kapatid. Basahin lang po uli natin yun, mga kapatid. Balikan lang po natin yung 1 John chapter 4 verse 17 hanggang 18. Ngayon, mga kapatid, ay pumunta naman po tayo sa ikalawa. Yun po yung phileo. Ang phileo naman po ay kilala rin ito bilang pag-ibig sa kapatid. Hindi ito karaniwan sa bagong tipan bilang agape. Ang phileo ay tumutukoy sa pagmamahal at pagtugon sa mga tao, sa pamilya at mga kaibigan o sa kapwa o aktibidad na tinatamasa. Makikita po natin yon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22. At sa pumunta rin po tayo sa John chapter 11 verse 3. Meron po sa chapter 13 ng John verse 23. At meron din po sa John chapter 16 27. Babalikan ko po yung mga kung saan natin makikita yon. Makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22. John chapter 11 verse 3 at meron din po sa verse 5.
John chapter 13 verse 23 at John chapter 16 verse 27. Ito po yung sa Pileo. Yung tumutukoy sa pagmamahal sa pamilya, kaibigan o sa iyong kapwa. At pangatlo po, pumunta naman po tayo sa Eros. Ano po yung Eros? Ang salitang ito ay hindi makikita sa Bagong Tipan. Ang Eros ay tumutukoy sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkasintahan o nagmamahalan o mag-asawa. Higit sa lahat ay tumutukoy ito sa romantikong pag-ibig. Yun po yung magkasintahan. Ito po yung Eros. Love, lovers, yun po. Yung magkasintahan o nagmamahalan o mag-asawa. At sa pang-apat po, yun po yung Storge. Storge, ang salitang ito ay hindi makikita sa Bagong Tipan. Ito ay pangunahing ginagamit upang ilarawan ang pagmamahalan sa pagitan ng pamilya. Halimbawa, ang likas na pag-ibig ng mga magulang sa mga bata. So, yung ito naman pong ibig sabihin ng Storge ay yung magulang. The parents love the children. The mother and the father of the child, they love their children. Mahal nila ang kanilang mga anak. Mahal nila ang mga bata. Ang mga magulang ay may pag-ibig sa kanilang mga anak, sa mga bata. Yun po yung Storge, mga kapatid. So ngayon mga kapatid, nalaman po natin ang tungkol sa apat na iba't ibang pag-ibig. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa pakikisama natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig. So babalikan po natin ngayon ito kapatid. Yung pakikisama sa kapwa ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa inyong kapwa ay magkaugnay at hindi maaring mapaghiwalay. Hindi mo magagawang isa nang hindi gumagawa ng iba. Gaano kahalaga ang ikalawang utos na ito? Tinawag ito ni Santiago na maharlika o pinakamataas na batas. Ito ay tore sa iba pa. Sinabi ni Pablo, kung panatilihin mo ito, tinutupad mo ang mga hinihingi ng buong lumang tipan. Makikita po yun sa Romans chapter 13 verse 9. Meron din po sa Galatians chapter 5 verse 14. Inuulit ko po, Romans chapter 13 verse 9, Galatians chapter 5 verse 14. So doon po, balikan lang po natin yun mga kapatid. Mahalagang maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Mahal natin ang ating kapwa sa pamagitan ng tunay na paghahangad. Kung ano ang pinakamainam para sa kanila. Inuulit ko po mga kapatid, mahalagang maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Mahal natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng tunay na paghahangad kung ano ang pinakamainam para sa kanila. Ang pagmamahal sa iba ay hindi nangahulugan ng pagsang-ayon sa lahat ng kanilang sinasabi o ginagawa. Ninangahulugan ito ng pagkilos sa mga paraang laging makakamtan ng kanilang pangsang-ayon. So mga kapatid, ang pagmamahal sa ating kapwa ay ang paraan ng pagpunta sa kanilang pangangailangan sa physical at sa spiritual. Ito po ulit yung na-mention ko kanina mga kapatid, na mahal natin ang ating kapwa. Kapag tayo, katulad ng Samaritano, sa talinghaga ng Panginoong Yesus, ay nahabag sa kanila at tumutulong na matugunan ang kanilang mga pangangailangan hanggat kaya natin. Mahal natin ng husto ang ating kapwa. Kapag ibinahagi natin ang katotohanan ng Diyos sa kanila, mahal natin ng gusto ang kapwa natin. At higit po sa lahat, yung ibinahagi natin ang katotohanan ng Diyos sa kanila. Si Jesus lamang ang makapagliligtas, mga kapatid.
Yun po sa John chapter 14 verse 6 at meron din po sa Acts chapter 4 verse 12. At siya lamang po ang maaring magpulong sa lahat ng mga pangangailangan natin, sa lahat ng mga tao. Only Jesus can save you, can save us, can save me. Si Jesus lamang ang makapagligtas sa atin. At siya ang magpulong sa bawat pangangailangan natin sa lahat po ng sangkatauhan. Mga kapatid, ang dalawang utos, gusto ko rin pong bahagi sa inyo ulit ang dalawang utos na ibinuod ni Jesus. Yung ang mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. So babahagi ko rin po sa inyo mga kapatid, yung po yung binasa natin kanina. So, mga kapatid, sinubukan ng isang dalubhasa sa batas na subukan ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghiling sa Kanya. Paghiling sa Kanya na ipahayag kung ano ang pinakadakilang utos sa batas ni Moises sa isang napakahusay na pahayag. Ipinagkaloob ni Jesus ang buong kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ang buong kaluluwa at ang buong pag-iisip. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay hango ang lahat ng kautusan at mga propeta. Yun po yung binasa ko kanina, yung sa Mateo chapter 22, verse 37 hanggang 39, pero meron din po dito na Matthew, babasahin po natin lahat, ay Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 40. Ibinuod ni Jesus ang 10 utos. Ayon sa batas ni Moises, ang mahalin ng Diyos ng higit sa lahat at ang ibigin mo ang iyong kapwa. So yun po mga kapatid, ang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang iyong kapwa. So yun po yung dalawang kautusan na sinamarize ni Lord Jesus Christ. Ibinuod niya. So there's two commandments. Yung sinamarize niya lang po. Diba? Yung 10 commandments. Tapos sinamarize niya po dalawa. Yung una, yun po yung love your God. Tapos yung pangalawa, love your neighbors. So yun po yung dalawang binuod ng Panginoong Jesucristo. Sinamarize niya po. Para lagi po natin matandaan ito mga kapatid. Ngayon mga kapatid ay pumunta po tayo sa kung ikaw ay walang personal na ugnayan sa Diyos at sa iyong kapwa ay, ito po mga kapatid, take note to mahalaga po ito. Kung ikaw ay walang personal na ugnayan sa Diyos at sa iyong kapwa ay isang katotohanan ng sino mang walang personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi mo sinusunod ang mga kautusan ayon sa salita ng Diyos ay mamamatay sa kanyang mga kasalanan at haharap sa kawalang hanggan sa impyerno. Nuulit ko mga kapatid, isang katotohanan na ang sino mang walang personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi mo sinunod ang mga kautusan ayon sa salita ng Diyos ay mamamatay sa kanyang mga kasalanan at ulitin ko po, at haharap sa kawalang hanggan sa impyerno. So mga kapatid, isa rin po ang kadahilanan at isa rin sa kadahilanan ay hindi mo ginawa ang dalawang ibinuod ni Jesus, yung dalawang sinamarize niya, ang dalawang utos, ang ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ng iyong kapwa, to love the Lord your God and to love your neighbors. Upang maiwasang mangyari ito, ay dapat natin gawin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos at sa makatuwid, utang natin sa ating mga kapwa na maibiging ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng salita ng Diyos.
at mahalaga ng may bahagi sa kanila ang salita ng Diyos, katulad ng isa sa mga itinuro ni Jesus. Ang 2 utos na kanyang ibinuod, ang mahalin ng Diyos, ang higit sa lahat, at ibigin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang mga tunay na mananampalataya ay pinatawad, nagtamo ng buhay na walang hanggan, at may mga pagpapala magpakailanman bilang resulta ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Ang pag-ibig ng Diyos ay napatunayan sa atin habang ipinapahayag natin ang mahalagang balita, ang salita ng Diyos, na ito ay minamahal natin ang iba tulad ng ating mga minamahal. Mga kapatid, ang mga nasisiyahan sa pakikisama ng kanilang mga kapwa o kapatid kay Kristo at sabik na nagnanais na matugunan ang mga pangailangan ng mga banal, ay maaaring matiyak na sila ay nasa katotohanan. Yun po ay sa 1 John chapter 3 verse 16 hanggang 19. Inuulit ko po, 1 John chapter 3 verse 16 hanggang 19. So mga kapatid, ngayon pong nalaman natin ang tungkol po sa pakikisama sa ating kapwa. Mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng ating pakikisama sa ating kapwa ay bahagi siya ng pakikisama sa Diyos. Katulad ng 2 kautusan na binuod ni Jesus, ang mahalin ang ating Panginoong Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili, dahil mahal tayo ng Diyos. Dapat din nating ibigin ang isa't isa, dahil ang pag-ibig na meron tayo, ito ay nagmula sa Diyos, sapagkat siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. So mga kapatid, ngayon pong nalaman natin ang tungkol po sa kung paano tayo makikisama sa kapwa, ay dapat isa pamuhay po natin ito, mga kapatid. Mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Yung dalawang sinamarize ng Panginoong Kristo, lagi po natin tatandaan yon, mga kapatid. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. At yung ikalawa po, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Wag niyo pong kakalimutan yung mga kapatid, dahil mahalaga po ito. Dahil ito po ay tinuro ng ating Panginoong Kristo bago siya bumalik. Bago siya umuwi sa langit. At yun po ay lagi nating tatandaan, lahat ng mga itinuro ng Panginoong Kristo. Mahalaga po yun, mga kapatid. Huwag po nating kakalimutan. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, at mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So mga kapatid, bago po tayo mapangwakas ay manalangin po tayo, at sabayan niyo po ako sa panalangin na ito, mga kapatid. Ama namin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, at sa iyong anak na si Jesus. At kami po ay nagkaroon ng pakikisama sa aming kapwa, at maging ang aming kapwa ay iniibig din namin. Natuto kaming umibig, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil sa inyo nagmula ang pag-ibig. Ngayon po ay natutunan namin kung paano mahalin ang aming kapwa. Maraming salamat po, Panginoon. At lahat ng mga ito ay dalangin namin sa aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, muli,
Nagpapasalamat po ko sa inyo sa lahat po ng mga sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo, Panginoong Diyos Ama at ang Banal na Espiritu Santo ay sumainyo, at higit po sa lahat ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day.